Gracious loving Father, we seek your wisdom with Pastor Roxy so that as we discuss with the lesson, Lord, we will be able to do some spiritual lessons that we can impart to our brothers and sisters. And thank you for blessing us all together as we study your words. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. May gabi no sab, mga kapaglaom o mga tigpaminaw o mga viewers sa tulumanuntak na sa pagtuon. Lain usab nga higayon nga kami makasugod na usab sa discuss atong lesson for this week. It's a very interesting topic nga nagapanguluhan into eternity. Of course, atong makauban si Dr. or Pastor Elvin Salarda atong pagatunan karon ang usa ka topiko nga nindot kayo kay nagisugot kini mitungod sa eternity, Pastor? Yes. In fact, into eternity. So, moving forward towards this kind of experience. Before I will ask Pastor Elvin to say his piece on this one. Allow me to read, no? Ang nabutang din nga memory text nga mahikitan sa 1 John, no? Chapter 3, verse 2. So, 1 John chapter 3, verse 2, akong pagabasahon. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. So, this text, it sounds very futuristic. Yeah. But at the same time, Pastor, it also speaks to there is an assumption of kanabitang atong realidad nga atong ginatubang matag adlaw. But mura siya samtang kita nagapuyuan nga realidad. But at the same time, gikuyugan po ta og lain usab nga realidad, pero it's still coming, but it's still a reality. So mo nang how I understand 1 John 3:2, yun siya, no? We are the children of God, and it has not been revealed what we shall be, but we know when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Okay, so that's future. Yeah. And it's very promising and it's very hopeful, Pastor. So we live in the present, Okay. pero nanglantaw ta sa future. Gitinguha na to ang tinguha nga kanang future nga gisaad sa Ginoo moy ato nga maangkon. So muna ang realidad gyud sa ato pud nga pag-alagad sa Ginoo. We are living in this present world, pero do na tay gilantaw nga eternidad, do na tay gitan-aw nga langit para sa mga righteous. So insakto tong imuhang pagka-drive Pastor nga ni ata direct, pero futuristic ang atong gitinguha. Tungod kay ang ato manggong gilangtaw o gitan-aw nato nga mas dako pa kaayo sa tanan nga ato yung gitinguha sa kinabuhi kadto yung sa unahan, kadto yung eternidad. Kay mo man to ang lasting, kay kining kalibutan na og kita dili man nimo Temporary lang. temporary naman ni siya. Mo ningon sila nga kanidang kalibutan dili daw ni siya destination. Journey daw. Is a journey, not the destination. Kay ang ato gidong destination is not really dili. Yes. But we are having a journey going towards that direction, towards that destination, which is actually the experience of eternity with Jesus. And ako lantaw ng eternity, Pastor, I think is siya basic siyang pagtulunan. Kaya just imagine, Pastor, walaonin mo ni siya sa tanan nato nga aspeto sa kinabuhi. Kaning pagtulunan sa eternity. Yes. Kaning walay katapusan, no? Nga pagkinabuhi, of course diha kang Kristo, kay usually kanang term eternity is always associated with God man, di ba? Yes. So ako nakita ba? So bisag asa ka nga aspeto sa imong kinabuhi, bisag sa imong relationship sa imong wife o sa imong mga kabataan o sa imong mga higala or bisag asa man or bisag unsa man ang mga butang or mga aktibidades nga imong giapilan,
you remove eternity from there, bagsak eh, no? Wala siya. Diba? Pero- So it's not just one thing, but in all aspects of our existence, eternity can give us the drive. Tinuod na siya kay kung walay eternidad, murag wala tay tinguhaon nga kinabuhian or kanang paglaom nga kanabang atong gitinguha ba nga at least kung magkinabuhi kog matarong ako'y pagtuo sa Ginoo, dili na mo tapos ang kong kinabuhi diri ra. Kay kung walay eternity sa ato pa pagka matay na gyud nato ning kalibutan na, that's the end of everything. Wa na gyud. So ug imong tan-awon pagkaluoy gyud kaayo sa kahimtang sa tao. Kung after this life nga atong nabatnan karon, wala na. Wala na gyud siya. Luoy kayo, wala na gyud siya. Pero kining eternity nga atong gisigutan niri, mo ni dakong paglaom kay imagine ma-continue pa ta didto. O makita pa nato atong mga loved ones didto. and anybody nga close nato sa atong family. Pero kung diri ra tama ning kinabuhi pagkaluoy kayo natong tanan. Kay mura ra taog mura siguro tag kahoy nga pagkapatay o wala Wala na po. pero dili na ang gisigutan sa atong lison dunay eternity kay gitawag man tag mga anak sa Ginoo o unya gisaaran ta niya nga there is eternity o giyatang gisultihan nga anyud kanang hold on to the promise on. then pag kinabuhi diha nga Dapat mo endure jud ka. yeah. Kinabuhi diha nga adunay paglaom, dunay pagtuo ni Ginoong Hesus. So, meaning to say, with that idea ba, not just simply an idea, but it's also another form of reality. Yes. Although wala pa siya diri, but depending on the extent of your faith, no, kung your point of reference. Pero kita as Christians, we believe in this one, right? So, ang konsepto sa eternity is actually given against the backdrop of kanabitang the reality that we are facing each day. Yes. Just like what you said, kay in the introductory part of our lesson, di ba? It always speaks of what lies ahead. Unsa man ka ang may tabo sa unahan. In many ways, dili na to ma-ascertain ang mga panghitabo sa unahan. And whether you like it or not, sa ani nga mga panghitabo nakaapekto sa atong pagkinabuhi. And in many ways, dili ang iyang effect sa tuwa in fact, di ba? Ingon sa atong lesson, daunting, scary, sometimes exciting. But sometimes it is turbulent. Di ba, Pastor? Tino. May mga panghitabo nga wala na to damhangan usay mga tanang anong hitabo to siya beyond our beyond our human reason to understand. So you remove eternity from that point. Example, turbulent times, no, problema or whatever, mawadan ta og kanang paglaom. Wala. Mawadan po pod og essence Yes. ang atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. That's why ingon sila, Pastor, this is the problem of kanang atheism. Atheism actually is just simply based on the material kwan ba. Oo. Whatever happens to you based on evolution. So kung mamatay ka din, that's it. After that, Nothing more. nothing more. Wala na gyud. So, imong kinabuhi is meaningless. Meaningless. Kay you only enjoy life within the time nga nagkinabuhi ka, but after nga namatay ka, then that's the end of everything. So, nindot ni siya. Nindot ni. Kay, Oh. kung naataan ni pagkinabuhi, doon na tayo assurance ganito sa eternidad. Kagahapon na Pastor Pido, Sige. dito ko sa Kinugitan. Kaya doon na tayo, usan na to kami mo sa church nga namatay niya atong giserbisyuhan. So makiigsunan niya sa Kinugitan. Okay. Kumusta mo din na. Pero kining history sa atong igsoon, dili kayo maayo ang istorya si ihang pagkinabuhi ba? Mao ba? Kaya doon na siya yung mga downfall pud kayo si ihang kinabuhi. In fact, ang ihang kinabuhi
kanang yung magtanaw nimo nga papiki yun kayo sa tanan ba sa iyahang pagkinabuhi, sa iyang relationship, sa iyang pamilya, apiki yun kayo. Pero towards the end, sa iyang kinabuhi, iyang nakaplagan si Jesus. O niya, dili lang dugay kayo sa pag-alagad, maybe mga 4 or 5 years lang siguro. Na-stroke siya, nipahulay siya sa kamatayon. So, ang akong point na ko nakita ba nga, iyang life, dili kayo maayo yun yung kinabuhi. But towards the end, siya nga kinabuhi, he found the Lord. He found Jesus, the Savior. So, mo ni naghatag niya og dakong paglaom og meaning sa iyang kinabuhi. Kay bisan todo ang iyang kinabuhi, mura og kaniadto, murag tanaw nimo sa society, murag dili kayo maayo. Pero kay kabot man yun siya sa Mama. finishing line. No? Niya, pagkabot sa finishing line, napag-yun siya sa pag-alagad sa Ginoo. So in fact, just like nga nga illustration bisan lang tao nimo, no? So prior sa kanang gitawag na to nga transcendental Yes. experience kasi the experience moved beyond your kanabitang the usual experience ba. So you go higher from the ordinary experience. So that's why they call that one as transcendental. So kana siya nga klaseng experiences, what drives that person to have that kind of experience is the the message of eternity. Yes. That is why the word eternity itself, mo nang nalipay kay ko sa lanta ko sa author nga iya gining gitagaan nag-emphasis. That is how powerful the message of eternity is. Because just imagine katay mong gisulti, no? So putting that way, Yes. imong tanggalon ang let's say wala siya idea about eternity. Yes. Kanang the simple life lang, no, based on the kanang tawagan na kanang survival lang, or survival of the fittest, and so on and so forth. So if that is the case, kung wala nang eternity, so most likely ang paglantaw nato sa atong kagalingon, kung ang atong existence is just simply based on accident lang. Mo na. So, namatay na yun siya. Wala na. Murag, no meaning at all. Ang iyang kinabuhi, wala pa'y meaning. Namatay pa yun siya, why meaning? So, wala gipulos. So meaning to say, Pastor, is dili na mo gusto sa Ginoo? Yes, that's the point. Di ba, Pastor? So gusto sa Ginoo nga while we are here on earth nga na mga panghitabo nga usahay malibog ta sa pagsabot, importante gid nga ma-align gid ta sa mensahe sa eternity. Kay di ba? Kay kung Muna inindot, muna inindot. mo na siya nindot kay kung Okay. imo na siyang i-discard. I mean, mawala po ang essence sa Ginoo. Yeah, walay bili. Walay bili. Pero karon kay naamay Ginoo, naay eternity, mo ni naghatag og dakong kahulugan sa kinabuhi sa tao. Kaya ang So, atong pagkinabuhi karon, atong i-apply sa panglantaw nga dunay eternidad o ang atong kinabuhi karon atong giandam niya nang maong eternidad. In other words, Pastor, is usa sa pinakadakong nga realidad nga kasagaran gikahadlukan kaning simple kamatayon. I mean bisag kinsa man gusto punta nga makakinabuhi pug taas-taas. That's true. Pero kaning kamatayon magud mao ni siyang usa ka butang sigurado gid nga mahitabo sa tuwa. Kaya mo ta kabalon sa mahitabo ugma. Yes. O punta ka balon sa mahitabo next month or whatever. Pero sigurado gid nga kitang tanan mamatay gid. Mao gid na pinakasigurado sa tanan. So you remove eternity from there. Ang masana kanang moabot sa itong pangunaw is regarding death, kaning death, mahimo na siya nga kaning final nga extinction. Wala, I mean, after death, wala na. Wala na. So, it is contrary to it's contrary to the very essence of God. So this is one thing good about God. Kay nakita mo gud niya nga kani nga butang, kani nga realidad nga atong ginatuwang karon, o atong kinabuhi karon. It's quite alarming kung dili na ito mabantayan, this might lead us to ang ubang ngayon naguna na pastor nga wala na Ginoo, nga nung magginoo pa man nga look at what's happening around us. Yes. So because nga nakuno na sila ana,
ato na lang enjoy gid ang life kung sa lagid ang naa sa tong kamotron nga pwede na to pagahimoon nga enjoy na tong life, i-enjoy ra gid na tong life to the max kay after this wala na enjoyment. Tinuod. You see that? So yeah. Kung wala tay Ginoo nga gunahuna, kung wala tay eternity nga gunahuna, then kining kinabuhi imong pahimuslan nga ma-enjoy ka whether maghimo kag daotan or mahimog maayo basta kay na-enjoy ka. Enjoy ka. Kung gihimo nimo na nga daotan kay na-enjoy ka na imo na. O kini matarong po niya ako nang enjoy po ni nga pero that's all meaningless because after the end, after sa imong kamatayon, you extinct nga wala na gyud ka. Pero nindot kayo kay ipahinumduman ta nga mga children of God man na. And we, not only children of God, but we are also citizens. Yeah, kunya kay children ka of God ka, you are heir of the kingdom of God. Citizen ta sa langit. Oh, citizen ta sa langit. Oh. Unya Philippians 3:20, yeah. because we are children of God, gipaambit pud ta niya si iyang eternal life. You mean children of God, that means we are citizens in Yes. heaven. Di ba? Yes. While kaninot no nga napata din ni murabag naka diri sa Pilipinas pero gi-declare na ka nga murag citizen ka sa US. Yes. Pero di gina may tabo diri sa Yeah. to ang kaning how we do things here. Pero the beautiful about this is when you become a child of God, though you are still here on earth, automatically you are declared as Citizen of heaven. citizen ka sa langit. As long nga Di ba? upadayon ka sa mong pagalagad, steadfast ka sa mong pagalagad, nga mamatay ka nga naayog ka sa pagalagad niya sa Ginoo, sure yun ka, assured yun ka, nga you will be translated to heaven and give us eternal life. Yeah, in fact, Philippians 3:20, di ba ingon siya nga, for our citizenship, Yes. is in heaven. Very good, no? From which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus. Imagine, so meaning, napaka sa kalibutan, citizen na ka tungod kay, other than gideclare na ka nga anak ka sa Ginoo, imong gidawat si Kristo nga imong Ginoo. mangluluwas, imong Yes. Ginoo. So, but we're still waiting for that day nga mamit ginado siya in person. Yes. Yeah, kanina bang citizenship, Pastor? Dapat you really have to renounce this in order for, di ba? Kanang citizenship ito nga matanggal sa tuwa. For example, mato ka sa laing nasod, unya na yung mga pamaagi nga pwede na ka ma-citizen po dito. So, the most basic thing for you to kanabitang mabago ay mong citizenship sa anang lugar is to renounce your Citizenship. old citizenship. So, the same is true with our spiritual kanang experience with Jesus. Kung yun sa nato pag-acquire ang atong citizenship sa langit. Yes. So, pwede din nato na siya ma-renounce. So, by our own intention and by our own volition, Pastor, yeah. I-renounce mo imong citizenship, kay mo dawat ka og bag-o nga citizenship. Alright. Kunya mo hatag kag imong pledge. Kay mo pledge man ka, di ba? Kay akong sister, ako ang pagumangko na himo silang US citizens. Gitawag sila, gi-interview, pagkapasar nila, tubang sila sa judge, gipahural siya. Kunya gipamemorize sila kay na mga pledge nila unsa pa to gipakanta pa Pakanta kanila. ka. Oh. So ni pledge sila. Kunya karon nahimo na sila nga American citizen. So the same thing or idea nga when we renounce the world, we transfer our citizenship to heaven. Sa to pa kay citizen naman ka dito sa langit, then magkinabuhi na ka nga bisag wala pa ka dito. Pero ang imong kinabuhi din imo nang giandam-daan para nga ready ka sa pagkinabuhi dito sa langit. So, kung ana siyang pagsabot, Pastor, no? Yes. Yan ang konsepto sa ana nga pinulungan. It's beautiful, no? It's really speaks a lot of hope for us. That's true. Oh, kay bingon ka nga, kani akong pagpuyo diri sa kalibutan. So, maka-conclude ni gyud nga ang atong pagpuyo diri, makaingon kita nga kaning kalibutan, tungingon ako kanina nga dili ni siya mao ang destination. Mao ra ni siya ang ato nga journey. Yes. Kay ang atong citizenship wala man diri. But just like what you said, pwede na ito ma-renounce. Mo na sa Book of Revelation nga mo din ning grabing away sa good and evil. Ang kanindot ani nga citizenship is ang gahatag ani mao gyud ka paning kamot gyud sa iyag yung kinatibukan bitaw nga pagpaningkamot nga makwanta ba atong maangkon ning gitawag nga citizenship. Yes, that's so.
Lahi siya dili man kita man usay nga murag kita man gid ang Nag-apply. ipakamatyan na ta. Oo. Oh, nya nabanhaw nang nagpakamatay na to. Natagaan ta og kanang nindot kayong gasa sa kaluwasan. Nga sumala sa Ephesians 2:8 ang ato gyud pakahimon kanang pag-exercise sa atong pagtudya kaniya. Aron atong madawatan niyang grasya nga mao ang simbolo sa iyang citizenship. Gift. Gift. Gift ang citizenship, ani? Right. So, kay gift man, all we need to do is simply accept that gift of citizenship niya atong nahimo na din nga citizen. Imagine ha, gift na nahimo ng gidawat, din nahimo na kang citizen. So, inani kanindot ni siya. Ang challenge lang ni Pastor Pido, because once you accept that gift of citizenship gikan sa atong Ginoo, kinahanglan makita pud sa imuhang pagkinabuhi. Nga magkinabuhi right. In accordance to the yes, kay every country na mga expectations of code of ethics unsa pa ng mga kan, so mga bills of rights, so muna imong sundon ang bills of rights pud sa langit na pud siya nga mo pud imong sundon. Okay. Kaya guided man ta sa parang na konstitusyon. Guided man ta sa Bible mo ni atong buhaton. So kung di nato natumanon, so I think you still forfeit nga kana nga citizenship kay di man ka mo dili man maka-align ang imong kinabuhi. Dapat man gyud nga mo align ta sa iyang mga pagtulunan. Right, I agree. Ang kagwapo ni nga citizenship, Pastor, is because we're talking about eternity man, no? Although say mapaltos-paltos magita, no? That's okay, just like sa itong lesson, gi-assume nga na yung mga turbulent times, mga usay, mga scary nga mga sitwasyon nga itong pag-aagian. Pero ang kagwapo ani nga citizenship is dili tabayaan sa kaning ka-confer ani nga gasa kanato citizenship. So mura bitog makaingon ta nga kung dili kita kalaos dito sa taas nga dito mo kita paingon kaya mo na tong ingon man siya nga ang citizenship nato na sa langit. So asa pa man imong direction di paingon jud ka sa langit. So meaning kung buta lang na to kanang hypothetical lang yun. Assuming di ko kaabot dito sa langit. So, I mean, dili na gid niya nasala. Dili na gid. Wala gid sayo pa na. Di ba? Kay, for so long a time, while, di ba, ang atong lesson Sunday is got living today. Living to be. Living today. Karon yun. Dili ni siya tomorrow, pero karon gini siya. Present yun. Present yun. Mawito na siya kanang Kung Fu Panda. Ano daw ang word nga, kanang gift, di ba? Present. Di ba, Pastor? Yes. Another word for gift is present. Because it speaks of today. That is what it means by the word present, nga gift. So today is a present and is also a gift. So mo nang kagwapo ni nga citizenship. Mao na nga it's very hard for us to remove this kay by nature of kanisa to Pastor kay gibuhi mo magita sa Ginoo. Nagiliting tendency nga kanang mo kanang mangita gid siya og something higher than him. Nado na sa to ang nado na sa to ang part sa tong built-in nangani ko nabasahan kanina nga si Plato man siguro to. Ingon siya nga human beings possess an almost universal longing for transcendence. Yeah, that is always been. Nagitay longing ba for something although wala ba ginato na siya na experience yan nga in the physical realm. Pero we're looking for something which is actually transcendental. Yes. Kay study shows bisag kanang mga tribes na to nga nanagyo sa mga kabukiran nga murag makaingon ta nga kining mga tawhanan ni murag layo na sa civilization yun sila. Pero mag-wonder ka nga they still have order sa ilang nga community. Na sila mga balaod. Unya napud sila yung mga pag-worship ng ilang nga gihimo. And they always worship with the Spirit God. So, imo na makita sa anywhere in the world nga mga tribes nga naagud sila yung pag-worship. Pero in our study sa Scripture, ang ato ang to worship,
kato yung the living God in heaven. You're Sila right. po, mupo ilang panglantaw, pero Mapod. lahi lang kayo. Lahi lang pamagi. And later on, when matudluan na yun sila sa insakto, then they will align to what we believe and the right understanding of God. Kaya atong nakita nga, murag dili siguro correct kayo ang ilang understanding, but you can see nga every person sa imong gisulti, murag naabay ginalong higher than The ordinary experience, no? So, and that must be, and surely that is God. So, yeah. So, naitay longing, pero ang kagwapo sa Ginoo, iya ginang gi-align niya, dapat kini atong longing for transcendence. Dito gina mo point sa iya, ha? Yeah. Because He's the transcending God, no? He's above. Yeah. He's above us. So, that's why ingon bitaw sa Ecclesiastes 3:11, di ba? Ito ingon mo, Pastor, nga, ingon din nga, He has put eternity in their hearts. Yes. So, that's why, whether you like it or not, especially sa panahon nga natay mga problema or we are in turbulent times, nagigit kabahin sa itong kasing-kasing nga we're looking for something transcending ba? We seek... Kay, gibutang gid na sa Ginoo sa itong kasing-kasing, kay, iya man tayong binuhat. Dili man tayong gibuhat sa lain po nga, kung na may lahi nga Ginoo nga, other than the God that we serve. Siya yun ang nagbutang ana sa itong kasing-kasing kay, nahibalo siya, nga dapat, mo gina ang ato nga focus. Yeah. If in our experience, na kan magma-experience nato itong kinabuhi, for me personally, doon ay mga times nga na ako sa crisis, no? And the only way nga I have to overcome it, I have to be alone. And when I'm to be alone, I want to be in the presence of God. So, na time pa suroks nga, na problema, I have to be alone, I have to go to my church. Church na okay. ako'y gamay nga church nga gito ko dito sa bukid. Okay. So, I'll go there alone. Okay. Kay there, maka-pour out ko dito sa Ginoo. Kung wala na siya, Lahing experience imong mangkon. unsa ka, ang asa ka kung paingon. O masiguro mungita patagdagan akong problema. Pero imong makita, wala itong makita nga, those who have that belief in God, kung naatay mga problemas kinabuhi, mga burden, we can come to God. Unya, we can pour out to God and God is gracious nga iyahatang tabangan. Kay with all the present nga kaning kahimtang nato sa kalibutan, gobot dinhi, gobot dito, may problema diri, may problema dito, crisis dinhi. So, gimo nang tanawon, these are factors nga mahasol kayo ta. Ato ang gasolina, mahal kayo. Ang ato ang income, maglisod nag-catch up. Dayon, naatay mga estudyante, naatay... Correct. Naatay mga loan. sa para din ha. So, you see, with all of this, with all of this... reality sa kinabuhi. Hindi, palitan og balitan magubat yun ng Pilipinas o China. Oh, you know what? Pero we don't want that to happen, ha? Kay illustration lang niya mag-exon na. We don't want that to happen. Kay imagine, og mahitabo na. We could be like Ukraine, we could be like Gaza, or we are fighting against a big nation, di ba? So, kini nga mga kagubot, napay linog na to din, yeah? Imagine nang kahimtang ni mo diya sa ito mag-exonan somewhere in Jinsan, di ba? Mga building na nga tumba. Nga kalit lamang. O simbahan na nga tumba, na ay balay, na ay pinakatao nga nangamatay. Imagine na. Establishment. Yeah. So, inana ang kinabuhi na to diri. So, usahay, makuanta aning ni ang mga panghitabo sa kalibutan, but this lesson is giving us hope. Yeah. Nga kung naata diha ni sa Ginoo, we are children of God, He is there for us at all time. Nga iyatang ubanan to be able to be firm, to be steadfast, and able to overcome until the day when He comes. That's what makes our experience
kanang what you call that one? Reasonable. Yeah. Ingon mo ko sa ka, na mo ko'y philosopher nga, sa gabasa po ka na siya, si Albert Camus. Tiyes ni siya nga philosopher. Ingon na siya ingon siya, ang humanity daw, kasigi doon na siya long for meaning, kanang kahulugan siyang kinabuhi. Sa kalibutan nga supposedly, indifferent to meaning. So, meaning to say, balikan mo yung panultion, admitted niya nga ang humanity, gapangita gyud og ganang kahulugan silang kinabuhi. Pero ang iya lang panglantaw is kahulugan, pero the irony is kahulugan dili siya gapangita sa kahulugan dinhi sa kalibutan nga sukwahi sa kahulugan nga yang gipangita. Okay. That's true. Why true? Because ang kahulugan gyud nga gipangita sa tao dinhi sa kalibutan wala diri sa kalibutan. Di ba, Pastor? Tinuod. Yun. So, wala lang niya na nakatch. Kulang lang niyang pagtulunan. Kay, ang kahulugan yun, mo ito nga, we are citizens, our citizenship Is in heaven. So, ang atong meaning, ga-define sa atong kinabuhi din sa kalibutan, wala din sa kalibutan na dito sa langit. Yeah. Yes, Pastor. In that connection, ang naghatag meaning sa ato nga kinabuhi is our relationship with God. Kay kung wala na siya, wala yung meaning nga itong kinabuhi. Kaya kung wala ng relationship, di mo punta makaadto dito sa eternidad. Right. Dili man ta makatabok dito sa sa eternity. So, muna nga, wala yun diri ang meaning. Tuag yun dito sa taas, kaya tuang man dito ang atong Ginoo. So, that's why, no matter how unsaon ni mo pagkulo ka bildo diha sa imong kinabuhi, ang ibig sabihin, nasa taas, that means na kang Jesus Christ. Yes. I mean, I think theologically, our view of our God is actually, although He is up there, because mamugo na yung kingdom, but He can be omnipresent naman. Yes. I mean, when you pray to Him, He can right away, kanang nasa permisi mo, in fact, ang Revelation 3, gingon, panuktok sa atong kasing-kasing. ganaan sa imong kasing-kasing. So, He is ever-present here. Pero ang iyang nature gid is actually, although na siya diri work sa tua, pero ang intention is really moving upward. His throne is in heaven. So, He brings something which is quite the opposite of what we know while we're still here on earth. So, kung ako, gapangita ko og kahulugan or paglaom sa akong kinabuhi nga dinira gyud sa kalibutan. So, for example, adto kog drugs, inom ko. Kaya na may ubang tao nga di sila kabalo mo in English, pero pag nakainom daw, mudagan daw ang ilang vocabulary. Nagani ko classmates na. So, may na kayo mo in English. Oo. Magmusulod sa klase, mo inom gid siya. Gusto niya nga makainom. Kaya una-una, pag nakainom siya, mura siya, nitaas ang iyang IQ. Yeah. Mataas daw ang iyang reasoning power ba? But, I mean, asa nga mga pagtulunan, psychology, or sa nga mga discipline, actually does not agree with that kind of thinking. Wa magid na ang effects sa alcoholism and other forms sa mga lahi mo ang effects sa itong lawas. In fact, in the long run, kita ra magyapon ang madaot. So, wala, I mean, in other words, siguro si mga una for a time being, sa mga una, nakatag siguro, nabitoy uban nga manguyab. Kaya di mo sila kaingon. Ang ilang ginimo sa uban daw, sa uban po niya, nakundungkan is, mo siyat sa daw sila o ka na medyo isog-isog. Kaya para mangisog po daw sila. Oho. So, although sa ikaw, makay problema kay. Pero that's how it goes. So, meaning to say, kung you are not kanang wala na established well ang ato nga panglantaw. Tawahan na mga Pastor. Yeah. So, nakita yung tendency nga, ang tao, basically ang tao, mangita gid siya something na kanang ma-define niya yung existence. Yeah. The only thing is, kung unsa iyang point of reference sa pagpangita niya sa meaning. Yes. Oh. So, ang nindot sa toa, kay we have defined it sa ato nga spiritual nga panglantaw nga ang atong kinabuhi is meaningful as we live day by day in obedience to the will of God, nya steadfast sa atong pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi nga bisan og naay mga crisis, bisan sa mga turbulent ini nga kalibutana,
we're still able to hold on persistent Yeah. with our Last life. context, the one who endures. Endures to the end. Kay The finally, saved, yeah. kay finally, human sa pag-endure nato ning tanang mabutanga, finally, we are Nakutay going to Monday, we are going to have a face-to-face encounter I think, with we're going God. to that one. Yeah. His second return, no? I mean, the second coming of Jesus Christ. So that's why mo na tong destiny. Yes. Imagine, wala pa siya niabot nga kuha na kadalon sa langit. Naman sa 1 Thessalonians 4:16, no? Napos siya Revelation 20:21. Balikan juga niyan kay parang yun kanabit dili bitaw nga dito pa katagaan niya og passport. Karon pa lang daan. Karon pa daanan na kay passport. Kanang kanya, okay. You are certain nga luwas na ka kay you accepted me as a Savior and Lord sa imong kinabuhi and you accepted Jesus Christ to the rite of baptism and you live up to the will of the Father. So, continue ka ani, steadfast, bisag daghang mga turbulent, bisag mamatay ka, pero naka sa pagalagad si Ginoo, or maabtan ka nga buhi, assured ka nga you will be in heaven face to face with the Savior Jesus. That's correct. So that's what hope means, no? Yes. That is what eternity means. Muna nga, hinumduman ako ang among lola, akong lola sa akong mother side. Iyarag yung iyon nga, mag-alagad yun mo. Nalagad ra gyud. Ginoo kay Ah, ug mamatay nako didto ra gyud ta makita sa langit. That is simple kay nga pagkaistorya, but it holds og naghatag og kadasig sa mga anak, sa mga apo nga we are going to see our beloved family member didto na niya sa langit. that's correct, and it takes only one thing, no? It's faith. Yes, it's Faith ra gyud. Moro yun. So, with this kind kanang the coming of Jesus Christ, giving us this privilege of being called as a citizen in heaven because of that exercise of faith. So, kuan na siya, no? It's our free will. Ang Ginoo gapaning kamot nga maadto ta sa iya, pero dili ta niya pugson. Yes. Pero ang kanindot lang is, kana bitawng makita bitaw nimo sa katao nga naningkamot gyud bitaw pastor nga gipalangga jud ka, gatiman ka, pero wala bitaw ka gipugos. Maulaw ka nga say magilty bitaw ka nga dili nimo siya tagaan og pagtagad. Tinuod. Di ba? Tinuod. Kaya kadaga naman ng mga sugilanan nga itong nadunggan nga GBI, and so on and so forth. Pero, I mean, the person remains kanang strong ba? Sa nagbago siyang kinaiya. Then later on, katong nag-BI, mo ito niya bago. Tinuod. Di ba? Yes. Oh, so, meaning to say, but that's in the negative. But the positive is, how much more na kung ang yung nag-stay gid sa imo is having the right intention. So, kaning faith nga gisgutan diri, in other words, kung although kana siya nga reality moabutay pa sa tuwa, what I mean is kanang heaven. So faith ra gyud ang kanabit ang makapa-explain kung unsa na siya nga klase nga reality for us. Although some people would call it as irrational, pero na usa ka author ingon siya, no, it's not irrational, but it is rather supra-rational. Okay. Ngano supra-rational man because it goes beyond human reason ba? Nga realidad siya pero dili matungkad sa ato nga rason nga Reality but cannot fathom by finite mind. it can only be revealed to us through divine revelation. Yeah, that's So true. it does not contradict kanang reason per se, Yeah. because that thing in itself is already considered as a supra-rational. In fact, ang mga tao nga naa sa pagtuo, because we are moved by faith, di ba? Imong makita nga, maayo man hinuon. Unya, ang ilahang kinabuhi, sound man po kayo in the community. The reasoning is sound, dili word nga mga pangunahuna. So, imong tanawon, dili siya word Yeah. nga kung nakay pagtuo, nga sama sa atong nabatnan, nga there is eternity, that there is God, nga angay na itong alagaron because He has promise of Yeah. eternity.
Meaning, marag siya, it can go beyond kanang marabag, it can go beyond what reason can prove without contradicting reason. So, pwede dahil siya. Yeah. Let me share with the story. Yeah. I don't know mo fit ba ni siya. My uncle, Okay. gibisitahan ako, kay gi-call ko, nga bisitaha kay kanang tuwa sa hospital, grabe kayo. Kaya pag-abot ako dito, giambo na lang bitaw. Kanaon na lang bitaw sa kamot pasulpido ang akin. Parang nga mabuyo na. Kung di na ni madugay Wala na. ng uncle. Patay ni. Pero, pag-abot siyang anak, ngayon sa Canada, iyang gisuldihan ng doktor. Nga, diha sa, kiliragod sa akong uncle pod. Ingon nga, Dok, kumusta mo na akong papa? Maulian pa ni. Insyaday, ko ano ni. Ginuura ang, ko ano ni. Paglawom ani. Paglawom. Pero may uncle, weak siya, di siya kaistorya, pero nakadungog siya, very clear. Siya, di na ko magdugay, ani. Kuha man, mo may istorya sa doktor. May nadunggan yun, So, nagampo siya pasulpido. Iyon siya nga, Ginoo. Ayaw ako, Ginoo, kayo man ako gayo na magpabautismo ko. So, Kaya siya ra ang di Adventist siya ang panimalay. Abi niya pasulpido, pag nakatulog siya, pagbata niya, pagkabuntag, nalaskig man siya. uy, Ina niya nga manguli na. Ingon, hindi mo uli. Giambo pa gani ka. Giambo pa gani ka ng gabi. So, muli na kayo, okay na ko. So, giyang doktor, paabot sa 3 days. Obserbahan ka na mo, then uli. Pag uli pa sulpido, 3 days, ni adto ko dito. mau ba? Gibautismohan ako ang uncle. Wow. Karon, may nag-espagalagan. 70 ka pinayang edad. So, ako nakita. Grabe, no? Siya yung una ba nga di da Ginoo no? Siya ang una. Ngano nakakabot siya ingon siya nga, pangunahuna, no? Ginoo, ug naamang yung ka Ginoo, ayo ako. So, iyang tanaon, there is that longing nga iyang gipangita, gitubag ang iyang nga longing. Gitubag ang iyang gipangayo. Pangayo. So, who will question siyang faith? Right. Who will question? Nga naayo siya og karon manugway na siya og baka. So sa mo na. So it's not irrationality. Dili siya In fact, irrationality. it's supra-rational. Yes. Without contradicting reason. That's so. Yeah, so it's within the realm of kanang right reason. Yes. That's why, ingon, before we end, no, na sa Mark 8:36, ingon ang Ginoo, Jesus, what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? I think what he's trying to emphasize is the message of eternity. So there is more to gain than what we gain here from diri sa kalibutan, di ba? So when we speak about eternity, that means earthly success is not the ultimate success. Mato sa itong lesson, seeing suffering as only temporary, that is what we mean by eternity. Valuing souls above status. Yes. That's what eternity means, no? And investing in character rather than possessions. I think in a way we have already delivered something about into eternity, mga kaisan. Actually, wala pa man itong lesson. Yeah, wapa. Na pa may sa Tuesday, Wednesday, o Thursday, Friday. So mga kaisan, nagkasalamat sa inyong pagsunod sa atong tulumanon o atong pag-aatangan ang lahi na usab nga yugto sa atong nightly series nga lead out ka nato sa atong usa ka pinalangga nga kauban sa iglesia ang amahan ni Pastor Isbon Buscato. Si Brother Bibs Buscato. Bibs. Sa pangalan pa lang. Napuno na sa tugma. Kay Babes man. So, ato siyang yan po sa ato nga mga meetings or whatever we do, let's include him in our prayers o invite some friends, to join us sa atong pag-live stream o sa atong pag-broadcast sa ato nga sunod nga programa nga mao atong nightly series. Daghang salamat, Pastor Elvin. Salamat kayo sa mga pag-analyze o sa kanang pagtimbang-timbang sa mga ato nga mga idea nga gipresenta sa atong lesson nga akong gituan nga nahimo gid siya nga sinsilyo kaayo sa atong pagsabot. Kana lamang it's all because of the Holy Spirit nga magoy nagagiya kanato mga kaigsuonan. So Pastor Salada, kindly offer the closing prayer.
Father, we thank you that we have studied your lesson, and we believe, Lord, that through the guidance of your Holy Spirit, there are important things that we have drawn out from it, and we can look into it and try to follow your guidance in our lives, that despite of many circumstances, trials, and whatever is it that troubling us as we live, yet you hold us by your hands to keep us going, and that the Lord, that the steadfastness that we have in serving you will give us assurance that when you come, we will have that eternity, that life everlasting, and will be able to see you face to face in the heaven above, which you have prepared for all the righteous. Og salamat Ginoo sa imong blessing sa matag usa kanamo nining gabiuna, and not only tonight but for the many days of our lives. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen.